kakasabay. Pero tingnan natin kung ano naman ang So, sinusubukan ng Onyx idaan onti ito sa macro para makapaghanap sila ng konting espasyo sa mapa. Kasi at this point, mahirap pa para sa Onyx Philippines makasabay sa team fights dahil sa tumataas na yung damage ng RRQ Hoshi at hindi pa sila ganong kakunat. Ito, napapansin natin na pag may nabasagan na kagad ng inhibitor turret, wala tayong comeback na nakikita. Oo. Unfortunately for Onyx Philippines, buhay pa naman yung mga inhibitors, and with the presence of Luyi and the Hayabusa, pwede lang nila ulit laruin yung macro game coming into this Lord Dance. But again, mabilisan din naman kasi mag-rotate itong si Toy with the Claude Grabe. Shadow, diversion muna, iwan yung shadow, clear ng minion wave, tapos gamitin mo yung shadow pabalik. Oo. Low Yi, Hayabusa things. Yung makruhan ng combo na yan as RRQ Hoshi. Kutsil. Okay, magkukonsil dito yung Onyx Philippines. Sino mahanap nila? Lalaban ata sila para sa Lord na to. Okay, napalayo lang naman nila ng onting RRQ Hoshi, pero si Rins pumasok with the Crimson Beacon. Si Ito! Okay, si Brusco lamang ata mahuhuli niya. Hindi naman niya kinumit yung implosion, pero si Toy pumasok with the Blazing Duet. Hinabol talaga niya si Kelra, pero si Brusco sabi na Kelra, I have your back! I have your six! Kirk going in at si Rins ay tutumba. Dalawa na lang bigla, tatlo pala ang natitira. Double kill coming in from Sutsujin, pero hindi pa sila natapos dahil diversion! Nandyan! Hindi matatapatan ng multi-streak niya ang pagiging multitaskers ng multi-time champions dahil multiple all-stars ang multiple talented na Onyx Philippines! Pero si Kara mahuli naman dito ni Sutsujin na nakaharap ng shutdown mega kill. Ang joy ng RRQ. Akala na ng Onyx Philippines sobrang gandang panalo yon, pero dahil hindi pumitaw si Sutsujin, hindi nakapag-lord ng Onyx Philippines. Kahit wala silang jungler, sinubukan nila. Pero sabi ni Sutsujin, nandito pa ako at mukhang maganda to para sa RRQ Hoshi kasi sila yung una makakabalik sa mapa. Sutsujin, pinapakita lang na kaya niyang i-contest ang pagiging king ni King Kong, pero si Kirk hindi pa rin naman tapos. Diversion, may magaganap doon. Sino makakuha? Sutsujin pa rin laban kay Kirk, and RRQ Hoshi once again with a turnaround. Ginawa na lahat ni Kirk para madelay lang na unti yung Lord take ni Sutsujin. Pagdating ng Onyx Philippines, mga isang segundo na nakuha na ni Sutsujin. What a play by the jungler of RRQ Hoshi. At na naman, delikado ang pwesto ng Onyx Philippines sa loob ng base nila. Pinapakita lang ngayon ng RRQ Hoshi, even if weakness nila ang chaos, meron din naman silang sariling chaos. At ngayon, they're gonna do this methodically. Lord sieging in doon sa middle lane. Sutsujin nakapag-clear out na yung ginagawa ni King Kong. At unti-unti nang kinakailangan dumipensa ng Onyx dahil pumasok na si Dairen. Si Kirk may bigyan kagad dito ng RRQ Hoshi at nagdadive na dito yung RRQ, pero masyadong malalim yung pagpasok ni Rins. Nag-winter crown siya, pero mawawala yung mid laner ng RRQ Hoshi. Si Rins nawala. Onyx Philippines andito pa rin at lumalaban. Kaya-kaya nila depensahan at hindi pa tapos ang laban. Hindi pa talaga tapos. Kirk lamang ang nawala, pero dalawang inhibitors din naman ang nawala sa Super Fam. Grabe, nireplicate ni Dairen yung ginawa niya kahapon sa TLID, yung Infernal Pursuit hanggang base tapos Winter Crown, pero unfortunately, handa yung Onyx Philippines doon, and then gagawa na naman sila ng sariling diversion dito. Mag-aabang ang Super Fam ng maliligaw sa kaharian. Okay, RRQ Hoshi. Nararamdaman nila na wala pa rin tsansya. Ay, Onyx Philippines. Kumakapit, pero delikado, dahan-dahan na wala ng tore yung Onyx PH. RRQ Hoshi naman, ang lupit pa rin ng execution nila. Magaling. Nahirapan talaga yung Onyx Philippines sa paglaban, pero nakakahanap sila sa mga counter. Nag-counter naman sila ng sobrang, ayoko tawagin asim, sabihin na lang natin, medyo aggressive pa rin. Medyo aggressive yung ginawa doon ng RRQ Hoshi. Oo, sa totoo lang kasi again, nire-respeto din naman nila yung late game capabilities and decision making ng Onyx Philippines. Kung babalikan natin yung game average time, RRQ Hoshi, sanay sila sa early to mid game, tapos na yung laban. And in terms of making last minute decisions para sa mga final clashes, alam nila na veterano kasi yung Onyx doon So RRQ Hoshi, kinakailangan nila tapatan yun kaagad. Ay, RRQ Hoshi nag-hold ng mga key areas dito sa may bandang baba ng mapa. Onyx Philippines dito naman sa taas. Gusto na maglaban. Diversion to. Malaki ata to para sa Onyx Philippines. Sino makakahanap? Si Toy! Si Toy! Si Toy! Naku po! Naiwan mag-isa pero nakapag-window major and PMI out. Brusco, tinatrahe huli pero si Kirk kinatataho. Ali ni Brusco! Pero buhay pa nga nakapag-blazing duet at unang tutumba si Brusco. Pero sabi ni Keller, teka lang, wala kang pupuntahan ngayon. Keller dishing out the damage. Here comes King Kong. Uwigi shadow kill. Naku po! Inuubos ang kaharian. Dalawa na lamang ang natira at may tatlo pa sa Super Fam. Yung diversion ni Super Friends at yung pag-execute ng Onyx Philippines. Vintage Onyx PH ang pinakita dito ng Super Fam. Pero kailangan pa ng Onyx PH gumapang dito sa laban na to. Makakuha ng mga tore.
at makakuha ng mga Lord. Wala pang major objective na kuha ang Super Fam. Ito na ata yung kaisa-isang major objective na kailangan ng Onyx Philippines para matapos ang laro. Merong minions ang RRQ na nagpupush dun sa taas pero si Sutsujin gusto kumontes. Nakikipag 1v1 pero pinag-shadow lang ni King Kong. Keller nakikipag 1v1, nakikipag 5v. Sino ang unang tutumba? Keller may immortality. Sutsujin meron din naman pero pinagsamahan ni Renz. At sino ang makakuha ng Lord? It's still King Kong the Beast! Nakahanap pa rin ng paraan ng Onyx Philippines makakuha ng Lord pero delikado to. Wala na si Kelra, naiwasan ni Sutsujin. Yung mga damage ni Granger, nasayawan niya ang gold standard. At ngayon RRQ, Hoshi, maganda yung pwesto nila dito sa mapa. Lalabas yung Lord para sa Onyx Philippines. May conceal na naganap dito. Idok may mahuhuli si Kirk lamang. Pero enough pa to para matapos na ang laro. King Kong nakakapag-damage din naman. Dahil rin pumasok with the Infernal Pursuit. Kirk makakatakas with the Glorious Pathway. Apat pa ang dumidepensa. Pero here comes Sutsujin. Ginamitan na nga na Electrifying Beats. Pero may Winter God coming in from Super Friends. Pero pumasok na si Toy with the Blazing Duet. Nawala na isa. Make it two. Bruce goes the next ball. Pero may immortality. Pero the Beast nagwawala na din naman. Nag-tower lock yung RRQ. And we have a game